Yo, what's up mga lods? Welcome back sa aking channel. Today's video is i-share ko lang sa inyo yung mga upgrades natin sa motor mga lods for the year 2024. Kasi merong mga nagre-request yung ganitong content kasi every now and then marami pa rin tayong nare-receive na questions regarding nga dun sa mga upgrades natin mga lods. So, kung napapanood nyo to, baka Pasko na or bagong taon. So ayun, Merry Christmas sa lahat and Happy New Year. I hope na naging maganda yung buong taon nyo sa taong 2024. Kasi ako sobrang blessed ko ngayon 2024. Maraming nangyari and marami tayong mga na-receive na hindi naman natin nakalang marireceive natin eh. So with that, papasalamat talaga tayo siyempre kay Lord, diba? Kasi binibless niya tayo eh. Kahit kupal tayo. So, umpisahan na natin to. So, as you can see dito sa harap, ang na-upgrade natin dyan is itong mags. Siyempre, kita naman. Ito yung SP800 na RCB. Ano siya, around 6'3", yan. So harap likod na rin yon. Tapos ang partner niya is Maxxis tires, so harap likod din, stock size na 110/80 by 14. Tapos yung likod naman is 140/70 na 14 din. So ang set ata nito nasa 5.6 to 6K. Depende kasi yun sa seller mga lods eh. Pero ito, na-score ko ata siya mga around 5.9 yung harap yung likod. Tapos, ito naman, ayan, as you can see dito, ito Yamaha Big Disc na 265mm. Ang presyo niyan is nasa around 2.2 ata ito, if I'm not mistaken. 2K to 2.2 to eh, mga ganun. So, ito naman yung braking system na RCB. Itong S-series na 2-pot caliper, nasa around 2.3 to 2.5 to mga lods pagkakalam ko. Tapos itong hose, 800 or 1K. Itong 1000 mm na Teflon hose ng RCB. Tapos yung brake master nga natin, itong E3 sa kanan, tapos E2 na cable type sa kaliwa. Ang set niyan is 2.5 mga lods. So set na yon. Tapos ito namang bracket, itong ARM bracket. Marami nagtatanong nito mga lods eh. Kasi plug and play talaga to sa stock eh na suspension natin. Pero ito, ang pagkakal ko, nabili ko ito mga 750 lang. Pero ang original price nito is around 1.2 or 1.5 sa Shopee. Pero nabili ko kasi ito is second hand sa FB page ng mga Aerox. Naghanap lang ako doon mga lods. So ayun, jackpot, nakakuha tayo ng ganito kasi nagpalit ng Brembo yung may-ari. Kaya nagpalit din siya ng bracket. Ito naman, siyempre itong suspension natin na JBT. Ito yung with T-post. Yung 33mm na titanium. So, around ano naman to mga loads? 8 to 13K pag titanium. So, ito yung kasama na T-post kasi 33mm nga siya. So, ito naman, MDL. Mura lang to eh, DSK to. Lahat yan kasama na yung switch. Nasa 2.2. So ito yung may white yellow, tapos may sabay na high and low. So okay rin naman siya. Tapos meron din tayong dual contact mga lods eh. Ito kasi. Ayan, dual contact na signal light. Mura lang naman yan. Yun nga lang, pag ganyan kasi yung signal light nyo na dual contact, asahan nyo lagi kayo magpapalit kasi ano yan eh, napupundi kasi talaga siya, depende sa brand.
So, itong nabili ko, mga 300 to 400. Tumatagal siya mga 10 months to 1 year. May mas mura naman dyan, kaso nakatry ako. Kunwari, mga tigwa 150. Yung mga sa TikTok. Tumatagal lang siya siguro 2 months to 3 months mga lol. So, medyo hassle. Kasi papalit ka ng mabilis. So, yun lang. Tapos ito naman, sabay na rin natin. Ito pinaka gusto ko kasi dito, yung PRY-MT natin na headlight. Ayan. Ang presyo nito, yung na-score ko to, nasa 3.1 siya eh. Yung ano lang yun malod sa itong item na Hexalite lang. Pero all in, umabot din ata ako ng 6.5 to 7k mga lods. Kasi 3.1 to, tapos ang labor nila nasa 2.5 ata yun or 2.8, parang ganun. Tapos kasama na yung wiring dun mga lods, basta yung buong labor. Tapos since non-ABS tong Aerox natin, nagpalit tayo nung switch, which is ito, yung pang ABS. Although hindi naman natin kailangan yun, pero kasi ako gusto ko malinis, kaya yun yung ginawa ko. So yun yung ginawa kong on-off nito, kaya medyo umabot sa presyong ganon. Pero kung normal switch lang naman, add 500 lang ata yun, so mas makakalis kayo. Kasi yung switch na yun, nasa 1k plus yun eh. 1.2 ata yun or something. Yung genuine na Yamaha. So ayun mga lods. So to continue mga lods, ito as you can see, yung handle grip natin is RCB rin. Nagamaki to eh, na kulay pula. Yung parang samurai. So around ano to, 400 ata to 500 itong Nagamaki. Kasi itong ano natin, short stem na side mirror. Cute lang yun eh, sa TikTok, yung legit moto. Ayun. Nasa 200 lang ata yung mga lods. 2 or 250 mga. So murang-mura. Tapos wala siyang grado. So okay rin na upgrade. Tapos ito, clear visor lang. Mga Shopee Racing lang yan. Ano lang to eh, around 200 lang ata yun. So ayun, punta naman tayo dito sa gilid. So ayun, makikita nyo dito yung pipe natin is yung GBT na may titanium tip. Yan. Ito yung version 2.1 na silent killer mga lord. So ito around ano to ata mga 6k. Mga ganun ata ito sa brand new Depende kasi yan sa seller mga lord, pero ako ang score ko dito 6k eh. Tapos etong gilid naman natin na to is ano lang, stock radiator, pero pinalitan lang natin yung radiator cover tsaka cap. Tapos yan, naka Samco hose lang tayo. So lahat yan siguro aabot ka lang din ng 1,000 kasi ito nabili ko to ata ng mga 400 to 450. Tapos ito 100 lang ata ito or 200. Yung Samco hose naman mga 400 lang din. So 1k mga ganun or 1k plus. As dito naman sa gilid mga lods, yung suspension natin is yung RCB na VD series na fully adjustable. So ito naman na-score ko siya around 10.5 to 11k kasi yan itong ganitong fully adjustable ng RCB. Meron kasing bagong labas, di ba, yung Flow Pro ba yun? So ito naman VD series. So fully adjustable siya ng rebound. Ito pala yung rebound niya. Ito yung preload. Tapos ito yung compression. So malalaro nyo siya. Tapos ito naman, hindi ko alam kung kita nyo to, yung mudguard. Ewan ko anong basa dyan parang Hayades ata yun or Hayadesu. Itong mudguard na to, nasa 500 din ata to or 1k. Kalimutan ko na, matagal ko na kasi binili ito. Cute na upgrade. Tapos syempre, nakapanggilid din tayo mga lods. Full set na JBT tayo. Aabot din ata kayo ng ano dyan, 8k to 10,000 plus ang aabutin nyo sa full set na JBT. Yung 10,000 plus, kasama na dito yung half shib na TSMP
Kasi nagpalit din tayo nun mga lods. Ayan, so pag sinayang full set mga lods, ito yung pulley set, yung bell, clutch sliding assembly, tapos center spring, flyball. Tapos ito naman, stock seat to na tinabasan ni Boss Batusay. Tapos sa kanya rin galing tong seat cover. Around 1K ata ito yung ganito. To 1.5 ata. Ayan, so ganyan siya. Medyo tabas lang siya. Meron din tayong kit upgrade dito. Ito, yung stabilizer link. Hindi ko alam kung kita nyo. Ayan, ito. Itong strut bar na to. Sabi nila wala daw dagdag yan. For me, medyo ramdam ko na meron. Na medyo pinantay niya yung laro mga lods. Imbis na, alam mo yun. Mahirap i-explain eh. Try nyo na lang kasi mura lang naman to. Around 500 ata yung bili ko dyan. Shopee Racing lang. So, goods naman. Mararamdaman mo yung pagbabago mga lods eh. Lalo na pag lumili ko ganun. Tapos ayan naman, as you can see, medyo ano na kasi tayo dyan, mga CNC bolts mga lods yan. Mga CNC body bolts yan. Pati bar end, itong sa visor, itong sa gilid natin. So para dyan, umabot ata ako ng ano dyan. Hindi ko sure mga 7K to 8K, mga ganun. Halos kompleto na yan mga lods. Ang kulang ko lang dyan yung sa suspension sa likod. Kasi di naman nakikita. Tsaka ito. Halos kakapalit lang natin yan, diba? Yun. Yun lang ang kulang ko dyan. Pero lahat yan, naka CNC bolts na. Ayun, kahit ito nga, ayan. Yan. Kahit ito mga lods, ayan, naka CNC bolts yan. Yan. So, kinagandahan kasi dyan talagang mukhang malinis yung motor mo pag yan yung in-upgrade mo eh. Ayan, pati yan dito. Dito magandang upgrade yan kasi yung stock nyan mga lods, pag lagi ka nagpapalinis, bumibilog yan. So, dapat pinapalitan talaga yan. Hindi lang yan basta forma. Tapos, meron lang akong upgrades dito na hindi kita. Nagpalit kasi ako chicken stop na brake shoe. Para sa akin mga lods sobrang lakas na preno ng chicken stop. Makapit talaga siya. Hindi mo na kailangan mag-disc brake. Ramdam mo yung power niya. Pag di ka sanay dyan, mag-i-skid ka talaga eh. So, ayun lang naman kasi sa makina mga lods, wala pa naman akong binabago. All stock tayo Pero malay nyo soon. Ayun lang mga lods. I think wala naman na akong nakalimutan about sa upgrades. So for any questions, you can comment down below para masagot ko kayo. Maganda kasi yung parang personalized na motor mo para mabigyan mo ng characteristic yung sarili mong motor. Magre-reflect kasi sa sarili nyo kung ano yung motor nyo. Ako lang yun Kaya na ganda-ganda. Upgrade ng mga piyesa-piyesa. Pero yung iba naman dito is talaga, may performance, hindi lang siya basta upgrade. Maganda rin yung dagdag niya dun sa motor. Yung upgrade natin yung hindi siya basta papogi, yung performance is nandun din. So para dun sa binabayaran nyo, goods na yun. Pero nagkakataon lang na pumapogi yung motor pag na-upgrade natin, di ba? So again, kung meron kayong questions, you can leave a comment down below. Huwag nyo na rin kalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you sa mga susunod na video natin mga lods. Again, have a Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat.